Oh, kamusta kayo? Naisip nyo na ba kung paano ba talaga gawin yung isa sa pinakamalaking desisyon sa buhay natin? Well, ngayon pag-uusapan natin yan. Yung tungkol sa kapangyarihan ng pagpili mo. Tara, simulan na natin. Paano ko ba isusuko ang sarili ko sa Diyos? Alam mo, kung naitanong mo na yan sa sarili mo, okay lang yan. Hindi ka nag-iisa. Marami sa atin ang nag-iisip niyan at isa yang napakagandang tanong. Ngayon, susubukan nating hanapan yan ng sagot. Naramdaman mo na ba yung parang may naglalaban sa loob mo? Yung parang may dalawang boses, 'di ba? Sinasabi sa Biblia na yung pakiramdam na yan ay parang nakakakulong tayo sa isang bitag. Grabe no, ito raw yung pinakamatinding laban sa lahat, yung laban sa sarili natin. Pero at ito yung magandang part, ito ay isang laban na kayang-kaya nating ipanalo. Kasi minsan, may isang boses dyan, isang tusong boses na bumubulong ng mga hindi totoo. Sinasabi niya, naku, ang Diyos strikto yan, bawal maging masaya dyan. Pero hindi yan totoo. Kasi, tingnan natin kung ano ba talaga ang imbitasyon ng Diyos. Sabi niya, halik kayo, mag-usap tayo. Wow, hindi pilitan, di ba? Inaanyayahan niya tayong gamitin ang isip at puso natin para makipag-usap sa Kanya. At dito na pumapasok yung pinaka-exciting na bahagi. Dahil para manalo sa laban na to, meron kang isang superpower. Oo, tamang narinig mo, superpower! Ano tong superpower na to? Ito yung tinatawag na kalooban o sa Ingles, your will. Ito yung kapangyarihan mong pumili, parang pag namimili ka kung anong laro ang lalaruin mo o kung anong ulam ang gusto mo. Yung desisyon, sa'yo. At yan ang pinakamalakas mong kapangyarihan. At ang pinakaastig dito, sobrang nirerespeto ng Diyos yung superpower mo. Hinding-hindi kanya pipiliin. Ang gusto niya ay kusa mo siyang pipiliin kasi yun ang gusto mo, yun ang naintindihan mo. So, paano ba ito ginagawa? Simple lang, step 1. Aminin natin hindi natin kayang baguhin ang sarili nating puso. Pero, at ito ang step 2, kaya nating pumili. Pwede nating piliin na pagsilbihan siya. Tapos, step 3, ibigay mo sa kanya yung kalooban mo, yung superpower mo. Sabihin mo lang, Lord, ikaw na po ang bahala sa mga desisyon ko. At sa step 4, siya na ang kikilos para baguhin ka. Ang galing, 'di ba? Ang kailangan lang niyang hintayin ay yung pagpili mo. Okay, pero pag narinig natin yung salitang isuko ang lahat, medyo nakakatakot pakinggan, di ba? Ano ba talagang ibig sabihin yan? May dapat ba tayong ikabahala? Tingnan nga natin. Yung mga isusuko pala natin, yun yung mga bagay na parang kadena na nakatali sa atin. Yung mga nagpapabigat, tulad ng sobrang pag-aalala sa pera o sa kung anong iisipin ng ibang tao o yung pagiging makasarili. Basically, ito yung mga bagay na humaharang sa tunay na kaligayahan. So para mas malinaw, ang isinusuko natin ay isang pusong marumi dahil sa kasalanan. At ano naman kaya ang kapalit? Ito na, parang isang great trade-off ang mangyayari. Isipin mo, ibibigay natin yung pusong marumi at malungkot. At ang ibibigay niya pabalik, isang pusong malinis na, may tunay na kalayaan at kapayapaan. Sobrang gandang deal, di ba? At tandaan mo to ha, hinding-hindi ipagkagawa sa iyo ng Diyos na isuko ang isang bagay na makakabuti talaga para sa iyo. Ang plano niya palagi ay para sa pinakamataas mong kaligayahan. Kailangan nating maging prangka dito. Yung landas na palayo sa Diyos, yan ang landas ng kalungkutan at pagkasira. Walang ibang pupuntahan yun. Kaya kung iniisip mo na gusto ng Diyos na malungkot ka, sobrang maling-mali yon. Tingnan mo to. Ang buong langit, ang mga anghel, ang Ama si Jesus, lahat sila 100% nakasuporta sa'yo. Gusto nilang maging masaya ka. So, ang pagpili sa Kanya ay hindi lang tungkol sa mga bawal-bawal. Ito talaga yung daan papunta sa isang buhay na totoo, masaya at may kabuluhan. At ito yung pinakabuod ng lahat. Ang tunay at masayang buhay ay yung si Kristo na mismo ang nasa loob mo. Yan ang pag-asa. Yan ang liwanag na dala-dala mo saan ka man magpunta. So, ayan, sa huli, ang bola ay nasa'yo. Ikaw ang may hawak ng superpower ng pagpili. Ang tanong na lang, anong gagawin mo dito?